Psalm chapter 119, verse 59. I consider my actions and follow your rules. No one is converted without such reflection, and as soon as a sinner can be made to pause and reflect on his course, there is hope that he will be converted. Assuredly, it is proper for all, whatever may be their circumstances in life, to pause from time to time, to reflect, to ask what will be the consequences of the course of life which is pursued. In today's message, Brother June Makapobre delivered a sermon found in Psalm chapter 119, verse 59. The parts of honest conviction that lead to genuine conversion process. The meaning of the word conviction and conversion, the statement of a famous American preacher, the reason why it is generally neglected. Man himself is always active in conversion. That is, he does something, he changes, he repents, he believes, he turns to God. It is not God that changes, that repents, that believes, that turns. It is the man himself. It is indeed by the grace and help of God, but the effect of that grace is not to make him idly wait. It is to rouse him to effort, to lead him to act. Aton ginagamit ang lain-lain nga translation. Kag ang una nga gitawag naton nga translation, I considered my ways and follow your rules. Tandaan na to ni, I would like to repeat it. Hindi ang pagdaog sa boxing ang importante. Hindi ang pagdaog sa palumba ang importante. Kinahanglan nga magdaog ka sa palumba man o kung sa boxing according to the rules. Palpakan na ito na Ginoo. Everybody say amen. Hindi kay basta lang nga makakaon ka sa tinapay, makainom ka sa kupa, nga din imo makita, hindi ka kahibalo sa rules. Sa nagboxing si Holyfield kag si gitawag yang si Tyson, makita man aniyo sa nagligad. Surrender si Holyfield. Pero waay gideklarar si Tyson nga daog, kundi na disqualified kay gikagat niya ang dulunggan ni Holyfield. Nagpaintindi na nga imo makita iya, hindi ang pagdaog, balikon akon. Hindi ang pagdaog ang importante. Ang pagdaog according sa rules. Hindi ang pagsulod sa langit ang importante. Ang pagsulod according to the rules. Hindi ang pagsimba ang importante, una, kundi ang pagsimba according to the rules. Palpakan na ito na Ginoo. Kagdayon kung imo tan-awon diri, allow me tungod kay ato ni gikihad sa tatlo ka mensahe. Halin sa Huwebes, Biyernes, kakaron. Makita naton diri ang mga translation. Ang word nga thinking, ang word nga gitawag examining, ang word nga considering, ang word nga turning, ang word nga testing kag cooling, ara na siya sa anom ka-translation sa Biblia nga diin aton ginlantaw. Kagdayon, ining gitawag thinking, examining, considering, turning, testing, and calling are all parts of honest conviction. Ngayon mo makita yan nga, nagminsar ka. Because there is a conviction nga maminsar ka. Palakpakan na ito na Ginoo sa niya. Everybody say amen. Amo na nga, aton gini ipaintindi. Tungo kay ako nagapati, ang pag-observe sa Holy Communion will make or unmake us. Hindi inilog-lahog nga ceremony. Amo bitaw na nga gidiscover sila kon nga ang hindi mamati, hindi na siya magkuha sa tinapay kag sa kupa. Kay mo makita madisgrasya na lang na siya. Yes, nakaambit na siya. Nakakaon na siya, pero how about ang paglantaw sa Diyos sa iya? Maging blessing bala?
Amo na nga siling pa ni Apostol Paul, amo nang kabangdanan nga damo sa inyo ang nagmasakit. Damo sa inyo ang gitawag yang damo sa inyo ang naluya, kag damo sa inyo ang gipangkuha na sa Ginoo. Because of the abuse of the Holy Communion. Muli nga, tanaw bala na traditional pakanon ka sa ostias pero di ka paimnon sa kupa. It is biblical? No, it is not biblical. Tungo kay siling pa sa Ginoo, kaon ka mo sa tinapay, kag inom ka mo sa kupa. Kaya amo na ang gitog buot ipahangop ni Ginoo because that is the ultimate rules in observing this gitawag ceremony. Are all parts of honest conviction that leads to genuine conversion process. Sabi mo lang, ano ning conviction? Firm belief sa Cebuano nga kag Binisaya nga dictionary, hugot nga pagtuo nga may pagbatyag, nga may kakulangan, kag may kapabayaan. Kung ikaw gitawag there is something nga diin makunbi ka, isa lang kabutang nga diin nagpaintindi na nga may kulang ka. Amo na nga maminsar ka. Amo na nga gitawag nga gina-examine mo. Amo na rason nga ginagitawag nga gikonsiderahan mo. Amo na ang rason nga ginaliso mo ang imo dalanon dira sa decree, rules kag statutes nga gihambal sa Ginoo. Palakpakan nato na Ginoo. Mabalik dito, Yutay. Thinking, examining, considering, turning, and testing, and calling. That leads to genuine conversion process. Abi mo lang, amo na yung pinaka-subo. Sa Old Testament, sa katapusan nga napatay na si Joshua, kang nagbulos na ang mga judges. Nagsugod ang hindi maayo nga balatyagon sa Dios sa iyang mga katawan. Nga, nagkalataw ang kaliwatan nga way kakilala sa Dios sa ilang mga ginikan. Nagkalataw ang kaliwatan nga wala na nagsunod sa principle sa mga tao nga di naka-experience sa milagro nga halin sa Ehipto pakadto sa Promised Land. Kagdayon, nagsimba sila sa Diyos. Nagsimba sila singitong upod kay Baal. Kagdayon, kung imo lang taon ang Book of Judges, ang Ginoo nagpapanaog sing chastening rod. Nagdisiplina sa ila sa pila ka mga katuigan. Tungod kay nadula na ang word nga conviction. Nadula na ang word nga conversion. Yes, ara sila sa Promised Land, pero hindi sa konbertido sa pagtuo nga diin. Ara ginbutang sa Ginoo. Everybody say. Abi mo lang, ako gihambal gaina bala, sincero, gano'n kahibi ko sini bala. Sa sini nga kamatuoran. Isa sa mga honest nga preacher sa Amerika karon, akon gi kopya ang iyahambal. Kagdayon, gaina among gihisgutan diri sa nagapangamuyo kami. Abi mo lang, siling pa niya. Kagusto ko nga kopyahan ninyo ni. Siling pa niya, America is number 1. Number 1 sila sa economic, number 1 sila sa military, number 1 sila sa gitawag political nila nga gitawag stability to kay sila ang leading democratic nation sa bilog nga kalibutan. Pero ano ang presente nga natabo? Nga nasubong sinang Amerika tungod kay ang mga Pilgrims Fathers, ang mga Puritans, pag-abot nila sa Amerika, imo makita damo nga kalamidad nag-abot, pero nagpasalamat sila sa Diyos.
Kag ang Amerika nangin bantog nga nasod to kinapundar sa values sa biblical nga Christianity. Pero karon at present, ini nga gitawag ya preacher, detalyado ang iya pag-iksiri sa gitawag economic, political kag religious nga kahimtangan sa Amerika. Anong siling niya? America is number one. Upod bla ka mo pagbasa. America is number one. But unfortunately, America is number one on sexual perversion. Ito pala na, pamayo nila. Kita na nimo. America is number one in abortion. Inang pagpatay sa gitawag yung mga bata nga ara pa sa tiyan. Hindi na kay gitawag yung nagainom si gitawag yung mga makapalaglag sa bata. Kundi ginaupirahan, ginakuha ang pitos. Padayon, America is number one in crime. Karon number one in crime. Nga, even si Trump, gitiro. May magsulod sa Amerika nga din imo makita iya nga nagdala sing automatic rifle nga sprihan lang do mga sapat lang ang ara sa eskwela. Amo ning ako abi mo lang tuod yang gihambal sa sining nga preacher. Kag dayon siling pa niya, America is number one in the destruction of family values. Hindi na nimo masaway ang imo kabataan. Ang akon gitawag yatiyo nga din ang iya gitawag bata US Navy. Nagkadto sila sa Amerika tungod kay imo pugkata US veteran po siya. Abi mo lang nag-inaway ang iya bata kag ang iya asawa si iya bata, nag-intervenir siya, gipatawag siya. Tungod kay destruction of family values. Kagdayon, amo ni ang hambal niya. America is number one in the enforcement of humanistic political correctness. Why na? Tinawhano na ang nagalakat. Dayon, siling pa niya, amo ni yutay nga nakapatandog sa kon. I am thinking about not only of myself, but thinking about my children. Siling siya, naminsar ko. Hindi lang sa akong kaugalingon. Naminsar ko sa akong kabataan. I am thinking about my children. Kagdayan ang nakapatandog sa kon, if the Lord starres, kung ang Diyos hindi pa mag-abot, I ask myself with the question, what kind of nation they are going to inherit? What kind of nation they are going to inherit? Ila panundo ng abortion, sexual perversion. Kaya na nakasiling ko nagtulo akong luha lang. Kung hindi naton maidukar abe ang aton kabataan nga nagaupod sa aton diri. Hindi naton matudluan sa Ginoo. Anong ibilin ta sini nga simbahan? Binlan naton nga simbahan sa mga palahubog. Binlan na ito nga simbahan sa mga nagadruga. Binlan na ito nga simbahan sa mga gitawag mapatuyangon. Ano ang uwa? Kung ini natabo sa Amerika, nga they have a pilgrim's fathers, ano pa yan kung di natin matudluan? Ano nga klase sa kabataan ang imong bayaan kung ikaw yung wala na sa Ginoo? Bukay, ako siya na kay Katukas, Manila. Kadang tudlo sihok kag ang iya. Banang hapon ang iya kabataan. Magpalapit sa Ginoo. Sa dira nga nag-abot ang kon apo, nagdevosyonal, patulog-tulog siya. Ginahanot ko, tindog. Kailangan magrespeto ka sa tradisyon sa sininga pamilya. Nga kailangan pa sa devosyonal, magtindog ka. Napaintindi sa mga sila. Anong ibilin na ito? Anong ibilin mo? Amo ni sila niyo?
Kung ang Ginoo abi maglangay, what kind of nation they are going to inherit? Panundo niya ang abortion? Panundo niya ang sexual perversion? Panundo niya ang destruction of gitawag ya family values? Sa kunay mo makita ginaunor o bangamuyo. Sa Amerika, ginabasa ang Biblia, pero karon totally liberated pag gusto na ang tao. Basa siya, di siya butan, di po siya magbasa. Di po siya mabutan. Pero sa mga Pilgrim's Fathers, ginadisiplina nila. Kagdayon, ang nagapakasala, kagdayon, parte sa ila konstitusyon ang pulong sa Diyos. Na nga, mag-isip ta. Kung ikaw isa ka amay, mag-isip ka. Kung ikaw isa ka iloy, mag-isip ka. Hindi pagbiyae ang imo pamilya nga hindi makatapik sa kay Kristo. Nga, isakto si Brother Francis. Kung hindi ganit mo madisiplina sa Ginoo ang imo panimalay, anong hambal? If you feel to teach your children the ways of the Lord, the devil will teach them. Kung hindi ka kasarang sa pagtudlo sa imo kabataan, sa dalanon sa Ginoo, tudloan na sa yawa sa pagpakasala. Tatagin eh. Kapit na tadri, may mga edad na ta. Hapit na takwaa sa Ginoo. Makasiguro ka ba lang nga kung wala ka, ang imo kaliwatan, may ari dire? Makasiguro ka ba lang nga kung wala ka na, ang imo mga apo, may mga apo ka nga magdayaw? Makasiguro ka bala nga diin imo makita kung magapadayon ang Holy Communion, ang mag-ambit mo nga kaliwatan, gapasaway? Makatugot ka bala nga ang imo mga apo way gapamati sa pulong sa Dios? Makatugot ka bala nga amay nga diin imo makita gasimba ka dire kag dayon kadto ka sa police station kag napaluapon mo ang imo bata dito nga naghimo sing kalautan? Utod kagabihan. This message is a wake-up call. May balot sila. Gusto ta nga kung wala na ta dire, may mga magsimba dire nga pareha sing lifestyle sa aton nga nagapuasa, nagapangamuyo, nagapulaw, nagapasalamat tungo kay amuni ang heritage nga ibilin ta sa aton kabuhi. Ko sa akong kabuhi, akong ipasalamatan nga din sa gibinlan kami sa akong among ginikanan sing propiedad. Kagdayon, minilyon ang nautang. Singganan ako sa brother na kon. Hindi ni amo ang matuod nga ginbilin sa aton. Brad, ang matuod nga ginbilin. Nga sa anti sila napatay, gitudloan ta sa pulong sa Dios. Sa anti sila napatay, gitudloan ta sa pagsimba. Sa anti sila napatay, gitudloan ta sa pagpasalamat. Kag amuni ang matuod nga ginbilin nga bisan ano nga matabo sa sini nga kalibutan, ini nga ginbilin hindi madula sa aton tuki nagahalin ni sa Dios. Kag ako nagapati nga din tuki gibinlan ta Dios, imo makita kag ang Dios ang tag-iya sa tanan nga mga butang, makarecover ta bisan sa financial nga mga miserable nga kahimtangan, tuki ang Dios ya mong tag-iya sa tanan nga mga butang. Magtanaw ko sa amon duta kay Ginoo kunoy ka nagpakamayo, hindi na ni magbalik sa amon. Pero tungod kay nakatapi kami sa imo gibalik sa amon sa milagruso nga pagi. Kabalo ang Dios sa pagsagod sa aton. Kabalo ang Diyos sa pagsagod sa imo utod.
Kabalo ang Diyos ang pagtatap sa imo to kay siya naghatag sa imo sing kabuhi. Amo na nga sa magatapik ka sa iya, tutuura ang pagtapik. Kag ibilin nga heritage sa imo kaliwatan, hindi lang kay kwarta ang imo ibilin, hindi lang ang profesyon ang imo ibilin, hindi lang ang kadungganan imong ibilin. Ibilin mo si Kristo Jesus, kay kung si Kristo Jesus manginara sa imo kaliwatan, malipayon ka nga magtan-aw dito sa langit, sa imo kaliwatan nga din nagapadayon sa pagdayaw kapag himaya. Makato kita sa daso. Arena. The reason why it is generally neglected. Ano ang rason? No, hindi ta usay ka paminsar, hindi ta ka-examine sa aton kaugalingon. Hindi ta kagitawag yang hindi ta kagitawag yung kapamalandong. Ano ang rason? Ari ang rason. Number 1, want of courage to confront on personal weakness. Everybody say. Nga nagpabilin ka sa pagkapalahubog. Nagpabilin ka sa pagkasugarol. Nagpabilin ka sa paghimo sa droga. Tungod kay imo makita, kulang ka sa kaisog sa pagkumpron sa imo personal nga weakness. Na hindi ka kapinsar. Na hindi ka ka-examine. Na hindi ka ka-consider. Na hindi ka kaliso. Tungod ang rason, kulang kasing kaisog sa pagkumprontar sa imo weaknesses. Kung sa gitawag pa sa gitawag pa nga iban pang hinambalan, imo makita na naunahan ka sa imo dungan. Naunahan ka. Napirde ka sa imo dungan. Hindi ang dungan mo nga gitawag iban, kundi ang dungan mo, amo ni imo kaluyahon, tungkol kay, you are sinners by nature, by nurture, and by heredity. Everybody say amen. Abi mo lang, basing upon the history of redemption, I would like to be honest, tungkol kay, abi mo lang, hindi na kamo diri, hindi na kamo mawalihan ng mga, inabalang mga superficial na wali. Hindi nakatindog ng mga superficial ng mga wali sa problema naton sa sini nga kalibutan. What we need is the true knowledge of the Word of God. Latawa bala na ang istorya sa mga hari, even mga propeta, failure sila sa pagkumpron sa ila kaugalingon nga weakness. David was failure to confront his personal weakness. Nagsugo ang Ginoo kay Nathan, kumprontaha si David, pay balasa sa iya, gitawag iyang kasalanan. Kumprontaha. Kag na yun gikumprontar. Pero maglambot bala to? Maglambot pa balang propeta kung personally gikumpron ni David ang iya weakness? Hindi na. Amo na nga sa tapusan to, ang Salmo 119, si David, nakabato na sing itong eksperyensya kang nagsiling siya, ako na ginapinsar. Ano ang hambal sa kwan? Anong hambal sa translation? Imo makita iya, anong hambal rin sa translation? I considered my action and follow your rules. Sugod sa to, si David way nagakumpiyansa. Iya nagikonsiderahan ang iya mga dalanon, kagitinguan niya ang pagsunod sa rules ng iya sa Diyos. Sabi mo lang, utod kagabihan. Hindi ang iban, hindi paabutang iban magkumprontar sa imo. Masakit na na yan. Hindi pagpaabutan nga ang Diyos magkumprontar sa imo to kay may chastisement rod. Ang ginulain mo kundi ka mamati, siya ang gitawag iya. Latuson ka giniya. Kung iya ka anak, iyagi ka disiplinaw. Siling pa sa Ginoo, siling pa ni
siling pa sa Biblia, waay sing anak nga way ginadisiplina sa iya amay. Kung ang anak waay nakabatyag nga ginadisiplina sa iya amay, ina nga bata unon. Ano nang unon? Way mag-angkon nga amay. Pero tungod kay ikaw, may amay nga langit nun. Kung gadisiplina magani ang imo amay nga dutanon para sa imo kaayuhan, ano pa ang amay mo nga langit doon nga magdisiplina sa imo? Agud nga sa hindi ka pa maghalin sa sini nga kalibutan, kumplituhon ka sa Dios tungo kay waay na pagkakumplito dito. Ang magkadto dito kumplito na. Hindi ta magpainto nga dalon na ta dito sa simbahan kag den wiskan si bendita kag dayon imo makita maluwas ang aton kalag. Waay na sa Biblia. Kay kung ara na sa Biblia, hindi na ko mag-alagad. Maaman na lang ko si 1 milyon para sa akon kalag. Hindi na lang ko magbiya sa sugal. Hindi na ko magbiya sa gitawag ya tabako. Hindi na ko magbiya sa inom. Magpatuyang na lang ko to kay ang akon gali kaluwasan, mabayran wala sa kwarta. Pero hindi. Ang kaluwasan is to form an attachment to the personality of the Son of God. Palakpakan na to natin. Okay, sa mo ni problema. Waay tasin kaisog sa pagkumpront. Ginadala ta sa gitawag niya sa ilig sa gitawag niya worldly nga sistema. Ato lang hambal na ko sa inyo. And that is the primary problem nga hindi ta magtubo. Because want of courage to confront on personal weakness. Pero ang pinakatahom nga response sa dira nga magabasa ka sa pulong sa Dios kag makita mo ang imo mga kaluyahan, hindi kay ang makita mo nga kaluyahan para sa imo isig katao, para sa imo amigo, para sa imo upod sa simbahan, makita mo ang imo kaugalingon nga daw espiho nga diin masiling ka Lord. Para kay David, Ginoo, tingwaan ko. Ngalisuon ko akon mga dalan. Utod kagabihan gapaabot ang Ginoo sa imo. Gapaabot ang imo mga abiyan sa imo. Gapaabot ang imo upod sa kumpanya sa imo. Gapaabot ang mga upod mo sa imo ulubrahan. Kaya kung makita ni nila ang imo pagliwat, hindi na nikinhanglan pa sila. Hambalan mo, maupod na sila sa imo. Anong hambal sa dito sa Old Testament? Madamo sa mga gitawag ya mga hintil nga magsiling kag magauyat sa sidsid sa mga Hudiyo kag magsiling, maupod ako sa imo to kay nagapati ako nga ang imo ginaalagad nga Dios amo ang matuod nga Dios. Ikaduha nga rason, tandaan tani, occupied too much with so many things. Nga kung kaisa imo makita ya the reason why it is generally neglected. Nga hindi ka kapaino-ino, hindi ka kapaminsan, hindi ka ka-examine, tukay purti ka nakasako. Hindi ka nakaato. Ano ang hambal sa San Lucas Kapitulo 10, versikulo 41? Sa nagsabat ang Ginoo sa ikaw, Marta, madamo na nga mga butang ang imo ginapaligban. Madamo na nga mga butang imo gipaligban. Pero ini si Maria, ya, isa lang gid ka butang ang importante. Kag ini makuha sa iya. Ang imo gipaligban nga mga butang makuha na sa imo. Ang imo balay nga gipaligban mo, imo makita kung kaisa masunog na. Kung kaisa gitawag nga lain na sina ang mag-istar sa pila ka katuigan. Pero siling paligid ni Jesus ang gihimo sa imo utod si Maria, waay sing makakuha sini sa iya to kay eternidad ang iya gisakuan. Plagpakan na to na gin. Mabalik balatadyo tay dito sa atong gihambalan sa Biyernes. The thoughts of wealth, balik.
thought of wealth, thought of educating yourself, thought of your family, thought of yourself, especially of your financial gain. Padayon na. It is not considered sin. Hindi ka magpati nga sala na. Hindi na sala. Kaya kung may mga tao nga walay panalangini sa Ginoo, paano mag-exist ang iya hilikoton? Paano mapakita nga ang Ginoo nga iya ginaalagad kasarang sa pagsagod sa iya? It is not considered sin if all of this is subordinate or secondary to the highest purpose of glorifying God. Hindi na sa. Kung ina iya ari sa ulihi. Kung ina iya secondary. Kung ina subordinate. Pero kung mag-una na gani na, mauna na gani na nimo, kag mauna na nga mga butang, sa importante nga mga butang, disgrasya ka tungod kay ari ka sa kalibutan, hindi sa pag-angkon ng sangmanggad, hindi sa pagkapopular, ari ka sa kalibutan to glorify God. Ari ka sa kalibutan kung maghimaya ka sa Dios. Ari ka sa kalibutan kung himuon ka sa Dios nga diin makapalipay sa iban nga mga tao. Sino makabatyan? Sa di para ko mo na karon may free will offering ta para sa nasunugan. Nga, ibo makita iya, hindi na aksidente nga ang nasunugan lapit sa balay sa tunutod. Kagoy nasunog ang balay sa tunutod. Kagdayon, isa ka binuang nga butang nga diin magkalipay ta nga way nasunog nga aton balay nga waay taginbulig sa mga nasunugan palakpakan naton ang Ginoo sen. Amo na nga sa pagkabati na ko nga nasunugan, imo makita, nagbalik sa akon paminsaron ang natabo dito sa Mindanao, nga kami man nasunugan, kag nag-star kami sa gym, pila ka simana kag kami, gihatagan sing bayo. Nagpaintindi, kung nadawat na ko ni nga mga butang, why rason nga ini nga mga butang hindi na ito ihatag. Amo na nga panahon sa nasunugan ang pabrika, isa ta dito sa nagbulig sa nasunugan. Palakpakan na ito na Ginoo. Muna nga, anong hambal sa Biblia? Bulahan ang maluluyon kay makabaton sila sing kaluoy. Palakpakan na ito na Ginoo. Dayon, padayon ta. Occupied too much of so many things. Damo ta. Sabi mo lang, bisan ang pagpuasa, ako ya, kasiling ko, Lord, dito sa reclamation, tatlo ka adlaw, tagpito ka adlaw. Dariya daw galiso daw. Nga sa itong panahon, pigado magito. Pero makapuasa man tatlo ka adlaw, makapuasa man pito. Karon nga natawhay na. Hindi na kay inadlaw ang ginaisip. Kalan-an na. Napasalamat nga ang nakakadto sa Prayer Mountain, may restoration. Palakpakan na ito na gini. Nga, even ako. From January, isa ka adlaw diri panahon gahapon. Lord, kung magsige ni, seryoso ni. Pero damo ang mga nagpugong. Kag pursumin ni man I keep on praying, Lord, paano ko makalambot sining tagtatlo na kaadlaw? Kaya po asay exclude the first, include the last. Di ka magsiling nga, sugod ka Lunes, imo na naisipon, hindi. Ang isip sina, kung gusto ka tatlo ka adlaw, Martes, Miyerkules, Huwebes. Kiharo nimo ang tanan nga diin makapasamlag sa gitawag lalambuton mo sa pagpalapit sa Ginoo. Palagpakan nato na Ginoo. Kiharon mo ang makasablagan. Sino ang way dire? Karon. Ang way dire
ang aton mga kauturan nga kulang sa kaisog sa pagkihad sa mga butang nga diin nagabalabag sa ila pagsimba. Pasalamat ka karon. Hindi ko nagpati ko nga paghalin nyo sa balay, taway ka mo. May mga balabag, may mga barrier, may mga obstacle, may nagpugong. Pero tungod kay gihatagan ka mo sing kaisog sa Ginoo nga sa sini nga adlaw. Nakahibalo ka mo nga magdumdum ka mo siya kamatayon kag sa iya. Pagkabanhaw, paagis, pag-ambit sa simbolo sa bino kag tinapay. Ari ka mo. Palagpakan na ito ng Ginoo. Ari ka mo. Gi-interview si Daniel Webster. Sila ang nag-interview. I would like to repeat it. Gihambal ko ni service. Daniel Webster, you have a colossal mind. Just imagine, pila ka 1,000 words ang iyan hatagan siyang kahulugan. Ang namangkot amo ni, anugid, what is the greatest truth that you have ever had? Anugid ang pinaka-importante nga paminsaro naglambot sa imo, Daniel Webster. Siling si Daniel Webster, the most powerful thoughts, awesome and the most powerful thoughts that enter into my mind is my personal accountability to God someday. Damo nga mga paminsaron naglambot sa akon. There are so many thoughts that entered sa akon una-una. Pero ang may gikahadlukan ko, nga paminsaron nga naglambot sa akon, ining akon obligasyon sa Diyos palagpakan naton. May personal accountability to God. Kay may panahon gid sining Daniel Webster nga naghatag sa akon sing kabuhi. Ang naghatag sa akon nga makaginhawa ko, ang naghatag sa akon nga makakaon ko, ang naghatag sa akon nga makalagaw ko sa sining nga kalibutan, ang naghatag sa akon sing kaalam nga makasulat ko sa sining nga diksyonaryo nga gikwan gitangkili kon gitawag gidawat sa bilog nga kalibutan. Ang Dios kagdayon someday magatindog ko, magahatag ko sing sumada sa iya, sa ginihimo ko, samtang buhi ko. Utod kagabihan. Anong hambal sa Biblia? It is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Pirti ka absolute nga kamatuoran na. Nga, kung masiling ka makalikaw ka sa paghukom, likawi anay kamatayon. Kung di ka kalikaw sa kamatayon, di ka kalikaw sa paghukom. Kung sa Amerika, duha ang hindi malikawan sa tao, buhis ka kamatayon, diri sa Ginoo ang hindi malikawan nimo, kamatayon kag paghukom. Amo na nga samtang buhi pata, mag-isip kita. Mag-isip ta. That the thoughts upon his ways cause the psalmist's dissatisfaction is evidence. Sa naminsar siya maayo, sa gikonsider niya maayo, makita nimo ang dissatisfaction. Hindi siya kumpable. Abi mo lang kung tuod ka nga Kristohanon, kag gapamalandong ka sa imong mga dalanon, gapamalandong ka sa imong gihimo, kag ang balang espiritu magbulig sa imo, may mga butang gid nga matabo nga hindi ka kumpable. Everybody say amen. Hindi ka na way na panatag ang imo kon. Tungog kay sa dira nga mampinsaran mo ni ang dissatisfaction mag-abot na tungod kay pabatyagon ka sa balang espiritu sa kakulangan mo sa imo pag-alagad. Palakpakan na to na Ginoo sa dayon kung ara na gani dissatisfaction leads to right thinking. Kasi din kamo, brad, tuod ni.
Tugo kay ang prodigal son, tanaan ni mo ang prodigal son, imo makita, way siya nauli siya isakto nga paminsaron, kung way siya nagkaon damog. Everybody say amen. Nagkaon na siya damog, kag nag-impon siya sa baboy, anti siya nakaintindi, nga din, nag-uli ang iyamay nga paminsaron. Hindi na paghulata nga magkaon patadamog. Hindi paghulata nga ara ka nagatinga ka na. Hindi paghulata nga din imo makita way na ka lugar sa pag-alagad sa Dios antes magbalik ang imo nga paminsaron. Nga imo makita iya kung imo tan-awon ang Biblia sa nagkaon na siya damog. Ang hambal sa Biblia, nagbalik siya sa isakto niya nga painu-ino ka nagsiling siya. Sa akon amay madamo nga pagkaon. Sa akon amay ginsagod ang mga ulipon kag ginabusog, pero ako ya nga anak. Ngari ko gakaon sa gitawag ya, upod sa baboy sa damog. Matindog ko kag magbalik ko sa akon amay. Palakpakan na to na Ginoo. Kag singganon kung akon amay nakasala ako sa Dios kag nakasala ako sa imo amay. Hindi nako pagkabiga nga imo anak, kabiga ko nga ulipon basta makakaon lang ko. Ito sis, kung imo gitawag ang conviction nga matuod, imo makita, will lead to dissatisfaction that leads to right thinking. And from right thinking to practical change. Right thinking also suggests that such a turning is possible. Hindi ka magsiling nga, hindi na ko kahilway sining druga, hindi na ko kahilway sining inom, hindi na ko kahilway sining kadalok, hindi na ko kahilway sining gitawag sigarilyo. No, hindi. Nga, natao ka nga way upod na nga mga butang. Palakpakan na to na Ginoo. Sino ang gitawag makapamatuod nga din imo makita iya nga pagkatao niya may malburo nga upod sa iya. Sino ang makapamatuod nga pagkatao niya may tanduay? Sino ang makapamatuod nga din may barahan na siya nga dala? Wala. Nagpaintindi, nag-abot din nga mga butang. Nga hindi para sa imo. Imo makita, giinto ka lang ni Satanas. Kag dayon gusto ni Satanas nga gubuon ka kung kay hindi ka kalambot sa paghimaya sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo. We must be aware sini. Una, pasalamat ko sa tao nga din imo makita. Makabati belas pulong sa Dios. Bisag hindi kasarang gatingwa. Kay ina nga pagtingwa ya. Buligan lang na sa Ginoo. Palakpakan na ito na Ginoo. Aryo, tindog malabat. Ano kasalawayon eh? Sa nag-agi ko no dito sa kapihan, ang iyang mga barkada. Silang pandudong. Uy kalibutan. Uy sa kalibutan tayo nga kilala na kung si Bal. Silang iyang mga barkada. Baw, si Bal na kuwan ba? Naglain na ba? Nangin reliyoso na bala. May praise the Lord na nabuang na guro. Sino ang nabuang? Kung aton ibutang sa isakto, sino ang nabuang? Si Bal o ang nagpabilin sa kabuangan? Hindi pag-intuay mo ko galingon nga di mo makita. Biyaan mo ni kung mapatay ka na. Hindi ka magsiling, makabiya ko sa sigarilyo kung patay na ko. Makabiya ko sa inom kung makapatay na. Makabiya ko sugal. Makabiya ko sa STL kung patay na ko. Hindi pagpaabuta. Nga, imo makitay. Hindi na mo ang plano sa Diyos. Hindi na mo ang plano sa Diyos. Nga sa sining katapusan sa kapanahonan utod, himuon kaniya nga exhibit. Hindi na kung ginamalipatan ang hambal ni Apostol Paul. The whole creation, repeat after me, the whole creation is waiting for the glorious manifestation of the Son of God. Gusto siya nga diindra sa imo, palibot, makita ka nga nagabanaag, subong anak sa Diyos. Nagkapaabot nga kung ikaw bana, makita sa imo kabataan, kag asawa nga gabanaag ka, subong nga bana nga nag-aalagan. Gusto sa imo panimalay nga kung asawa ka, makita nga gabanaag ka sa pagsimba ka pag-alagan. Damo ang gapaabot sa aton. Damo ang gapaabot sa aton.
Tungod kay kung ara ka sa Ginoo, magtapi ka sa Ginoo, paabuton ka nila, kay ang hindi masulbad nga crisis, masulbad mo tungod kay nagtapi ka sa isa ka solusyon nga amo ang Diyos. Utod kagabihan, we must be honest about this truth. Right thinking also suggests that such a turning is possible. Nga, posible. May naliwat na. Kung ara ka karon sa gitong hubog-hubog, tanawan ng naliwat. Kung ara ka sa druga, tanawan ng naliwat. Kung ara ka sa sugal, tanawan ng mga tao nga ginliwat sa Ginoo. Ito is posible. Nga diin, turning is possible, complete, practical, and spiritual, and sometimes immediate, that leads to divine work. Palakpakan na ito na Ginoo.